taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. Ito nga po ay ang patungkol dyan sa patuloy po na pagdinig sa Senado nito nga po nga pagtakas ni Michael Cataruha. At sa ating mga kababayan, ang patungkol nga po dito sa bulyasong naganap dyan nga po sa Bucor. At isang malaking kapabayaan, isang malaking negligence at kahinaan ay lumantad po dito. Dahil dyan, nagbunsod po ito para ito pong ating magiting na senador na si Senator Robin Padilla ay manghinala po sila rito kay Katapang sa kanyang kakayahan. Mukhang mahina po talaga, or hindi po natin malaman kung ito nga po ba ay sinadya or talagang pinabayaan lang or talagang mahina lang talaga ang pamunuan ni Katapang dyan sa Bucor. Dahil dyan makikita natin, kabayan, ito nga pong si Senator Robin Padilla ay hindi po nag-alangan para magsalita po at magbigay po ng kanyang matapang na komento papunta nga po rito sa pangyayari na hindi siya makapaniwala na mayroong isang Michael Cataruha na mula sa maximum na makakatakas dyan. Kung kaya't ang himig ni Senator Robin Padilla ay mukhang kakampi na siya rito ni General Bantag. Panoorin po natin, guys, ang videong ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po yung notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin, paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Ikaw ba ho, Senator, ay naniniwala doon sa mala Tom Cruise na bersyon ng nakatakas na preso na siya daw ay nasa ilalim ng truck ng tumakas, o bilang isang nagsilbi rin ng panahon dyan sa National Bilibid Prison, tingin nyo ba ay Tong Pats ang dahilan kung bakit siya ay nakatakas? Pwede po natin ilagay sa ganitong usapin na attorney. Kasi po, una po sa lahat, nung ako po ay nakakulong dyan ng 30 kalahating taon, wala po akong nabalitaan na nakatakas sa maximum na nabuhay. Talagang lahat po dyan namatay talaga. Walang nakaligtas dyan. Kahit yung isang dating sundalo po na nakipagbarilan pa dyan, natepok din po yun. Kaya po noong nagsasagawa po ng hearing, hindi po talaga ako makapaniwala. Kaya po ako ay nag-suggest kay Senator Tolentino na gumawa po ng reenactment. Kaya po nung pinakita naman po yung reenactment, nakita naman din po ng mga media na talagang nakikita naman siya. Kitang-kita yung kanyang uniforme. Magaling po siya talagang lumusot. Talagang ako ay believe dahil talagang naipasok niya yung sarili niya sa 8 segundo lang po, naipasok niya yung sarili niya doon sa ilalim ng truck. Pero noong pong nilagay yung salamin at sinilip ng mga gwardiya doon sa gate, nakita siya doon sa ilalim ng truck. At ang tinatanong ko din po doon sa ating mga opisyal sa Bureau, kung pwede ba nating patakbuhin itong truck hanggang doon sa sinasabi niyang siya ay tumalon na, bumaba na at nagtatakbo na papunta sa mga jeep at sumabit. A-approvean pa po yata yun, yung ganong klaseng reenactment. Pero sa akin pong palagay talaga, pero siyempre po, aantayin ko yung mingi po ng 2 linggong palugit ang Bureau of Correction para mag-submit po sila ng report nila. Siyempre po, ayoko naman po silang pangunahan, ayoko rin pong pangunahan si Senator Tolentino dahil siya po ang chairman ng committee na yan, na
Teka guys ha, naalala nyo dati mayroon po tayong topic dito na sinasabi natin sana yung reenactment na gagawin ay patakbuhin yung truck na yan, nakasakay si Kataruha kung saan siya nandoon. Ayon sa kanya, nasa ilalim daw siya ng truck at mula doon hanggang doon sa sinabi niya sa C6 kung saan siya bumaba ay hanggang doon patakbuhin ang reenactment. Guys, naalala nyo dati di ba may live tayo na sinasabi natin ganito na kahit isang oras man lang patakbuhin yan, iwan lang natin kung hindi yan dyan magiling na parang karne, no? Narinig kaya tayo ni Senator Robin Padilla? Well, ayaw ko naman din pangunahan mga kababayan. Pero kung hindi po tayo narinig, hindi naman siguro tayo pinapanood niyan, no? Kung hindi po tayo narinig, meaning mga kababayan, nagkakaparu-parehas po ang ating mga suggestion mula sa mga vlogger at yan nga si Senator Robin Padilla na mismo. Nakukuha nyo po ang aking pinupoint dito guys. Hindi lang sa akin, pati sa inyo dyan na mga followers at mga supporters at mga nakamasid po dito sa pangyayaring ito, halos same po tayo ng mga reaksyon. At kung magbabasa po kayo ng mga comment section, ganyan na ganyan po ang kanilang mga sinasabi. Maaari po maging giniling na karning baboy yan si Kataruha. Kaya lang payat, no? Hindi siya baboy, baka kambing kasi payat eh. Hindi, joke lang yun. Ang pinupunto ko rito mga kababayan, kung ano man ang inyong reaksyon, opinion, komento, ganun man kaming mga vlogger, ay mukhang mayroon po tayong pagkakahalintulad kung hindi man tayo napapanood nitong ating mga magigiting na mga senador. Sapagkat yan po, bago pa sinabi ito ni Senator Robin Padilla, ay nasabi na po natin yan na yung reenactment na gagawin dapat kahit man lang isang oras sa patakbuhin. Maliwanag, kabayan? Tuloy natin si Senator Robin. Mahawak po ng justice and human rights. Pero kung ako po, ang tatanungin po ninyo talaga, kung paano nyo po tinanong, attorney, my senator, talagang hindi po ako makapaniwala. Sabi ko nga po, parang itong pelikula talaga, na pambihira po talaga yun. Hindi po talaga ako makumbinsi. Pero siyempre po, aantahin ko po yung report ng Bucor at ni Senator Tolentino. Oh, 'di ba? Pansinin niyo 'yan. Sabi niya, hindi po talaga ako makapaniwala. Kanino 'yan sinasabi ni Senator Robin? Siyempre sampal 'yan diyan kay Katapang. Kasi sinasabi ni Katapang, yun po ang paninindigan namin na yung talaga ang kanyang pagtakas sa pagsakay nga po niya sa truck. Di ba? Narinig nyo naman sa mga balita, sa mga mainstream media, sinabi niya ni Katapang. Ngayon, ito naman ang sagot ni Senator Robin sa'yo, Katapang. Hindi daw siya makapaniwala, parang pelikula ang ginawa mo talaga dyan. Ay mukhang tumutog mga kasi ang tawag sa'yo, di ba? Direktor ka nga dyan. Kaya nga lang, hindi ka yata direktor ng Bucor. Direktor ka yata ng pelikula. Hindi ako may sabi si Senator Robin Padilla. Ulitin mo itong video. Fishy. Mukhang pang-famas po talaga yung testimony nung nakatakas na yon, no? Pero bilang isang nagkaroon po ng karanasan dyan sa Bilibid, no? Ano ba sa tingin nyo ang mga... Ayan Katapang narinig mo si Attorney Roque mismo nagsabi, pang-famas po talaga yung pagtakas na yon. So ibig sabihin pelikula nga. Again, hindi rin ako may sabi si Attorney Roque yon, nagsalita. Reforma na dapat simulan natin dyan sa Bilibid dahil yan talagang kinakailangan natin. Obviously, ang teorya natin nagkaroon ng lagayan kaya nakatakas yan. No? So, naririnig din po natin yung pagpasok ng droga, yung kalakalangan ng droga, nandyan pa rin. Kayo po talaga ang nasa posisyon para magbigay ng kanyang opinion para maayos lang sistema dyan sa National Bilibid Prison. Saan po tayo magsisimula pagdating sa reforma? Opo, ang pakiusap ko po lagi sa kanila, my senator, lagi kong sinasabi sa kanila, pati po doon sa pagdinig. Alam nyo, sabi ko, ang United Nations, merong guidelines sa prisoners. Dapat sundin natin yon. Una, dyan kako, yung magandang kalulugaran nila. Meron silang magandang selda, meron silang oras para magpahangin. At higit sa lahat, hindi sila overpopulated. Ang nangyari po kasi sa ating Bilibid, yan pong naandyan sa New Bilibid Prison, noong ako po ay nandyan, ang karapat-dapat lang po na bilang ng mga bilanggo dyan, nasa 6,000 lang po. 4,000 sa maximum, 2,000 sa medium. Pero nung nandyan po ako, 10,000 na kami. Ngayon po, ang population po dyan sa Bilibid, nasa 30,000 na po. Kaya po sana, maintindihan nitong ating mga mambabatas na katulad ko,
na kailangan natin ayusin ang prison system natin. Kasi yung prison system natin, pangalan lang ang naiba. Kasi dati, Bilibid Prison, National Penitentiary. Talagang parurusahan natin yung mga tao dyan. Pero ngayon po, Bureau of Correction na. Dapat may rehabilitation. Dapat medyo sumasabay na tayo sa guidelines ng United Nations. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na rehabilitation kung yung tao natutulog na nakatayo? Paano? Buryong na yan. Alam niyo po yung buryong, kumbaga wala nang pumapasok sa isip niya kung hindi tumakas na lang, magloko, magsira ulo, nawalan ng pag-asa sa buhay, talaga pong gagawa ng kalokohan yan. At ang isa po talaga dyan na dapat pong pagtuunan ng pansin, huwag pong isama yung mga hardcore criminals doon sa mga petty criminals. Yan po, matagal ko na pong advocacy yan kasi hindi ko maintindihan bakit yung mga drug pusher na yan, yung mga drug lord na yan, hindi ko maintindihan bakit yan isinasama sa Bilibid. Dapat yan, iba kulungan yan eh. Dapat yan, naka-isolated yan. Walang contact kahit saan. Kasi yung mga yan, nabubuhay yan sa contact. Isipin nyo, ilalagay nyo yan sa Bilibid. Nandun lahat ang mga pwede nilang gawing army. Di pag dumating ang drug lord doon, i-employ niya lang lahat yung mga tao doon. Sa National Bilibid Prison, sir, sama-sama na po dyan. Magmula Luzon, Visayas, Mindanao. Di pag nakulong yung drug lord dyan, meron na agad siyang network, meron na agad siyang satellite dahil nandun lahat ng mga tigas, nandun lahat ng mga siga. Akalain mong isama sa kanya. Yun po sana pag-isipan na mabuti. At ito po, meron po tayong panukala dito na matagal na rin po ito, nakakulong pa ako, pinagtulungan na po na. Sana pag-isipan mo ito mabuti, Katapang. Yun ang sinasabi ni Senator Robin. Katapang talaga yun eh. Hindi lang nilitrahan ni Senator Robin, pero kasi kung bakit natin nasabing kay Katapang yun, kasi si Katapang yung pinuno dyan sa Bucor, di ba? At bakit niya linagay yung si Kataruha dyan sa maximum, samantalang hindi naman yan dapat na ilagay dyan. So ano ibig sabihin nito? Dyan pa lang sa point na yan, mayroon ng mali yan. Logic lang yan. Logic ba? Logic. Nito ni General Binarao na sana maging regionalized na po ang Bilibid. Sana yung mga nakakulong sa Mindanao, doon na lang sila sa Mindanao. Yung mga nakakulong sa Visayas na lang sila. Yung nakakulong po sa Luzon na lang po sila. Kasi yung mga dalaw po nila, mahihirapan po yung bumiyahe. Mahirap pong magbago ang isang taong walang dalaw. Yan nga pong tumakas na si Michael, ang unang sinabi po sa akin, wala siyang dalaw, kaya siya tumakas. Siyempre, alam niyo po, nandun din po yan sa United Nations na guidelines, yung dalaw. Yun lang po sana, maintindihan po nung ating mga kababayan na yung paghihigpit, dapat po yan doon sa mga dapat higpitan. Doon po yan sa mga talagang kriminal talaga, mamamatay tao, massacre, drug lord, gambling lord, yan, talaga po yan. Dapat mayroong sariling kulungan, maximum po talaga yan, na walang kahalo na ibang kaso. Talagang sila lang ang mga nandun. Isipin nyo yan, isinasama nyo. Pambihira, hindi ko maintindihan yung ganyang logic talaga. Isasama doon sa mga petty criminals. Senator, huli na lang galing sa akin, no? Nung minsan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na dumulog sa Korte Suprema sa ngalan ng isang British national, no, na Albert Wilson, na para magkaroon ng deklarasyon na yung kondisyon sa Muntinlupa ay torturous, no? Hindi tayo napagbigyan ng Korte Suprema, pero sa inyong karanasan, tama ba ho si Albert Wilson na torture na makulong sa Bilibid? Sa maraming usapin po, lalong-lalo na po sa dami po ng populasyon, talaga pong torture. Kasi alam niyo po, may senator, nung panahon na ako'y nakakulong dyan, kalahati lang po ang natutulog. Yung kalahati po nakaupo. Kasi sa sobrang puno po ng selda. Ganun po, yung mga unang pinatutulog po dyan, yung matatanda, yung mga may sakit. Pagdating po ng bukas ng selda, lalabas sila, yung mga matutulog naman po, yung hindi natulog. Sa loob po ng CR, may natutulog, meron po dyan mga bagging, meron po dyan mga hammock. Yung po ang number one na torture po dyan. Yung po yung, alam nyo, pagka hindi ka nakakatulog, parang meron pong tawag dyan sa torture na yan, sleep deprivation.
kahit hindi ka po direktang tinotorture, pero para ka na talagang tinotorture. Yun lang po talaga, kailangan po talaga maayos po yung kanilang kulungan. Ayun, Senator, at magandang umaga po. May nagsasabi na dahil po nakatakas, bukod nga sa nabanggit mo kanina, walang dalaw itong si Cataroha. Pero na-establish ho ba doon sa pagdinig ninyo na may kasabwat si Cataroha, kaya ito'y nakatakas? Doon po sa presentasyon po ng Bureau of Correction, wala po siyang kakutsaba. Talagang siya po ay sinasabi na dahil maliit po talagang tao siya, maliit na tao, at dating nagtatrabaho sa gravel and sand, so sanay sa truck, kilala niya ang under chassis ng truck, kaya madali po siyang nakatakas. Pero doon po sa investigasyon po ni Senator Tolentino, siyempre marami po siyang tanong dahil imposible naman po na walang katabi si Michael nung oras na siya ay pumasok dun sa ilalim ng truck, at meron din pong tinuturo na camera si Senator Tolentino, at yung pong usapin na parang ang hirap na nakalagpas siya sa ilang gate na hindi po siya nasilip doon. Pero ako po, sa sarili ko pong opinion, ayoko po kasing unahan yung mga investigasyon kasi baka sabihin po ni Senator Tolentino, ikaw naman, padre, inunahan mo ko. Pero sa akin lang po, sa akin lang pong opinion, hanggang sa mga oras na to, isa pong mahiwagang pangyayari ang pagtakas ni Michael Cataroha. Ako po talaga ay hanggang sa mga oras na to ay hindi po ako makapaniwala. At yung mga nakabantay doon, Senator, sa tingin mo, dapat ting managot dahil nga sa negligence ang tawag ba? Opo. Noong panahon ko po, pagka meron pong tumatakas na ganyan, kaya makatakas kaya hindi, nakukulon niya po yung mga empleyado na yan. Ibig sabihin na didistino po yan sa malalayong lugar, bukod po sa kinakasuhan ng administratibo. Sigurado po ako ay dapat po, asahan po natin yun. Senator, siguro huling tanong, sa inyo po bang tingin, kasi ang mungkahi ni Attorney Harry, ni Mike Senator, bastonero ang humawak dyan sa Bilibid. Dapat po bang mas triplihin ang paghihigpit ngayon na may nangyaring pagtakas mula pa talaga sa maximum security compound? Opo, dati naman pong mahigpit dyan. Panahon po ni General Binarao talaga, napakahigpit na po dyan. Nung panahon nga po namin, Special Action Force ang nagbabantay po dyan nung araw. Kasi doon po pumutok yan yung may mga lutuan ng mga bato dyan sa loob. Talagang mahigpit po. Pero siyempre po, ang atin pong pakiusap, sana i-zero in lang nila. Yung kilala naman po nila yan kung sino yung mga nagpapatakbo ng drone. Nung panahon po namin, pinagsama-sama po namin yung mga tigas at maangas na yan. Pinagsama-sama namin ni General Binarao sa Building 14. Doon namin tinapon lahat. Talagang doon po, talagang binartulina talaga sila. Kasi kawawa naman po yung mga bilanggo din na hindi naman po, marami po dyan kasi mga tawid dagat, yung mga galing po sa malalayong lugar. Paano, Senator Padilla, itong kay Katapang, mga magagandang kubol? Yung mga high-profile inmate dyan, yung mga ampatuan, di ba? May mga kaya. Hindi po pwedeng Bartolina yan, Senator Robin. Mukhang layo ng panahon mo sa panahon ni Katapang. Na hindi naman po nila alam yung mga negosyong tiwali na yan, yung mga kalokohan na yan, mga talagang dito lang naman yan, mga taga dito po yan sa Luzon, mga taga Manila po yung mga loko-loko na yan Pero yung mga tawid dagat po, kawawa po yun. Pagka pati po sila pinahirapan, pag walang dalaw, pagka wala pong stay-in, kasi may stay-in po kami nun sa Bilibid, pinapayagan po yung mga asawa na pumasok, halimbawa po, Pasko, Bagong Taon, Valentine's Day, yung mga ganyan po, pinapayagan po silang matulog once a month, pinapayagan po silang matulog katabi namin para naman po makapag-change oil. Kasi napakahalaga po ng change oil para sa isang bilanggo po. Yun lang po, pero naniniwala po ako talaga na kailangan po talaga mahigpit. Lalong-lalo na po kasama ng mga general population, yung mga drug lord na yan, mga gambling board. Talaga pong noon pa,
Ako po talagang nakikiusap na sa DOJ na ihiwalay itong mga ito. Anyway guys, no? Kayo na po ang bahala rito nga magbigay ng inyong karagdagang opinion at reaksyon kung ano po ang masasabi ninyo rito kay Senator Robin Padilla. At pag nagkataon po kabayan, pagka sinundan po nila ang reenactment, pinayagan po nila mula doon sa Bucor hanggang doon sa C6, malayo-layo po yon, baka buti ng 1 oras or 2 oras, depende kung matraffic. Naku po, baka magiging giniling po yun. At pagbaba nito sa C6, dahil nga po mabilis ang takbo at hindi naman po siya alam nga naman sasabihin niya, tutuktok siya ron, para! Hindi naman po siya nakasakay sa jeep na, mama, para! Di ganun eh. So ngayon, magpapatihulog yan dyan or kaya tatalon yan dyan sa ilalim. Paano siya tatalon? May umiikot-ikot na ganun doon. Di bago siya bumagsak doon sa lupa, giling na giling talaga siya. Giniling na buto-buto ang mangyayari sa kanya. Ayan po mga kababayan, kung ano po ang inyong sariling opinion at pananaw, reaksyon sa videong ito, paki-comment nyo po dyan sa baba. Muli, ito si BMR Channel, ang nagpapasalamat una sa lahat sa Diyos at sa inyo kababayan. Ipanalangin po natin si General Bantag na sana po nasa maayos at ligtas siyang kalagayan sa araw na ito o sa mga panahon na darating saan man siya naroroon. At maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-support sa kanya at sa atin na rin channel. Pagdating sa 2025, kung galit ka sa droga, magbantag ka. At #Pilipinas. Alam nyo na po ang ibig sabihin. Bye-bye po!